Yo, what's up mga kabuting-ting? Magandang araw sa ating lahat mga kabuting-ting at welcome back sa ating munting channel. Yan, dito tayo sa Barangay Mantahan mga kabuting-ting, dito pa rin sa Maasin at mayroon na naman tayo ditong gawang electric fan. Yan, at saka medyo marami-rami daw ito mga kabuting-ting. At ito ay habang nagsisigaw ako ay tinawagan nila ako dahil hindi nila ako narinig. Actually ay may ginawa na akong dalawang washing doon sa unahan, pero hindi ko na binidyo kasi mga ano lang yung sira, tawag niyan, sa drain lang, hindi sila makapundo ng tubig kaya hindi ko na binidyo. So ngayon ay araw ng Huwebes at kahapon ay di ako nakapag-vlog, araw ng Miyerkules dahil ulan. Yung in-upload ko kagabi, yun yung gawa ko nung araw ng Martes kasi yung ginawa ko dun sa barangay na Saog, yung Pujidinso, ay maga ako nakatapos doon. Kaya naghanap buhay pa ako. At yung in-upload ko kagabi, yun yung gawa ko nung Martes. So, bago ko umpisahan ito mga kabuting-ting, mayroon lang akong shoutout, dalawang i-shoutout lang. Shoutout Mr. Alba at si Hermes Suarez ng Sapang Bato, Angeles City. So yan, umpisahan natin ito kagad mga kabuting-ting dahil medyo mahaba na yung pasakalin natin. At disclaimer lang, lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito syempre nagmamagaling. So ayan mga kabuting-ting, bali ito yung uunahin natin at mayroon pang dalawa sa loob, yung isang desk fan na industrial at saka yung isang stand fan na industrial pa rin. Parehas yan sila yata ng brand, kung hindi ako nagkakamali ay Kidiki. So ito muna yung uunahin natin. At una lang gawin natin ito ay saksak natin. Pero ito ay may idea na ako nito dahil sabi ng may-ari ito daw ay mabagal. So try lang natin pindutin sa number 1 dahil nakasaksak na yung power cord. So pindutin lang natin. Yan, napakabagal. Umaandar naman siya pero mabagal daw talaga. At yun nga yung sabi ng may-ari. So ito ay hindi na tayo magpakaime-kime. Lalagay lang natin itong ano natin. So ayan, una lang natin gawin ay tanggalin natin tong screen, pati LC, lahat ng screen ay tanggalin natin bago natin bubuksan yung cover sa motor. At ito ay napakalambot, yan kung nakikita nyo, napakalambot. At problema nga talaga nito ay baka kapasitor lang. Ma'am, bisag na kay basahan diya ma'am, manghuam ko ma'am. So tanggalin lang natin itong knob. Ito ay di tornilyo. So gumamit ka lang ng Phillips screw dyan. So natanggal na natin. Yan. Sunod naman ay gagamit lang tayo ng flat screw pang sungkit. Yan si Madam Auring. Si Madam Auring na yung pangalan niya. Simbako. Simbako. Ay ikaw may nag-ingon nga. Madam Auring imungan. So ngayon ay sungkitin lang natin ito. At ito ay minsan sumasablay ako dito, nakakabasag ako nito kasi medyo may kahirapan itong ano niya, lock. Pag mga ganito kasi ay wala nang tornilyo. Yan, pagawa na daw lahat, pati bahay pagawa na. Wow naman. So ayan, ito na yun. So napakadumi. So pagpagan muna natin. So ayan na mga kabuting-ting, napagpagan ko na. So ito mga kabuting-ting ay napakalambot. Yan, kung pakita ko lang sa inyo. Yan o, napakalambot yan. Pero dahil nagpapainit pa naman tayo ng hinang, so gagawin lang natin dyan ay lalangisan lang muna natin. Yan. Tapos aalug-alugin natin. Pero ito ay napakalambot na, pero nilagyan ko lang ng langis. Sunod, tanggalin lang natin itong kapasitor.
labo yung kapasitor kung ilang 1.2 microfarad ang kapasitor nito na kinabit, kaso napakalabo. Pakita ko sa inyo ha. Yan, napakalabo, pero ayan ay 1.2. Saan ba yung 1.2 niyan? Dali, di ko rin makikita. Gagamit muna ako ng dalawa pang mata. So ayan mga kabutingting, ito nga pala yung original niyang kapasitor. Hindi ko na naipakita sa inyo yung pagkabit dahil salita ako ng salita. Ayun pala ay naka-push. At ito nga pala yung ikinabit ko, yan 1.5 microfarad kung nakikita nyo. Pasensya na kung hindi ko na naipakita. Yun nga ang gaya ko. Ang hirap talaga pagka walang taga-video. Minsan nakapokus ako dito, yung camera pala ay naka-push. Kaya hindi ko na naipakita sa inyo yung pagkabit ko sa aking bago na kapasitor. So ito lang naman ang problema dahil mabagal. So ikabit ko lang muna itong takip. So ayan, nakabit na natin yung cover sa motor at yan ay naka-lock yan. So lilinisan ko muna yung screen. So ayan mga kabutingting, bali nalinis ko na yung screen. So ngayon ay kabit ko na. Balik na rin natin yung LC. Ngayon balik na natin tong pangharap na cover. Sunod ay balik na natin itong knob na ditornilyo. Sunod naman ay pwede na nating isaksak. Saksak ko lang dito yung power cord. So nakasaksak na yung power cord. Sunod ay pindutin lang natin sa number 1 at titignan nyo kung mabilis na. Ayan, kung nakikita nyo ay napakabilis na at hindi katulad kanina, halos ayaw niyang umikot. Ayan ay number 1 pa lang. Ayan, kung nakikita nyo. So ano natin sa number 2. Yan ay lalong bumilis. At tawagin natin yung may-ari kung okay na ba ito. Ma'am! Tingnan mo muna ma'am kung okay na ba ito ma'am. Ayan, pinatay ko lang. Yan, ito nga pala si Madam Aureng daw yung pangalan niya. Di ma'am, anong pangalan niyo ma'am? Mili Gloria. Mili? Maring undang mo na. Naku, ni undang. Nagbibiro lang ako. Ay, pinatay ko kasi. So, pindutin muna natin sa number 1 ulit. Ayan, number 1 pa yan, ma'am. Wonder na siya. So, okay na, ma'am? Oo na daw. Sila mga kabutingting, gaya nga ng sinabi ko kanina, dumaan na ako dito sa kabila. Ito kasi hindi ako basta-basta pumapasok. Kahit suki ko ito sila dahil malaki, may aso sila, malaki. At tinawag daw nila ako kaso hindi ko naman narinig. So okay na daw. So unplug na natin. At ayan. Tapos doon naman tayo sa isang stand pan ang unahin natin. Dahil ayan ay desk pan at saka stand pan na parehas industrial. Kidiki yata ang brand nito kung hindi ako nagkakamali. Ayan, Kidiki. At ganun din tong isa, Kidiki din yan. So itong stand pan ang uunahin natin. Ilabas lang natin ito. So ayan mga kabutingting, bali diniretso ko na dito kasi ang problema sa electric pan na ito ay winding, nasunog. Kung nakikita nyo ay sunog at nangitim. At kung napapansin nyo mga kabutingting, ayan ay hindi pa nagalaw. Pero iyan ay nagawa ko na at alam ng may-ari yan na ang ginawa ko dyan ay bushing lang. Kaya hindi ko na masyadong ipinakita sa inyo kung anong nangyari. Kasi hahaba lang yung video. At ayan mga kabutingting ay may fuse pa. Ayan yung sinasabi ko sa inyo, kahit may fuse or walang fuse, pag nasusunog ang winding ay yan talaga ay masusunog talaga. Kaya ako naman ay nagpakatotoo lang na hindi talaga ako naglalagay ng thermal fuse. Pwede naman ako na ipakita sa inyo na maglalagay ako ng fuse, pero para ko lang din po kayong dinadaya dahil ang totoo hindi rin talaga ako naglalagay ng thermal fuse.
So ayan lang. So ayan mga kabutingting, bali na assemble ko na. So ngayon ay dito naman tayo. Ngayon una lang natin gawin nito ay tester lang natin. On lang natin tong tester natin dahil ito ay pinapatay ko dahil aksayado ito sa ano battery. Yan, kita naman yata, medyo mas lalong hindi kita, silaw kasi. Dito tayo sa kabila. Ayun, kitang kita. Kunin lang natin yung power cord. Ito mga kabutingting ay ginawa ko na. Ganon din yung stand pan ay ginawa ko na rin yun. Kaso nga lang ay bushing ang ginawa ko noon. So ngayon ay ano lang natin yung test probe sa magkabilang terminal ng power cord. So ngayon ay pindutin lang natin yung mga speed. Wala tayong nare-reading. Wala. So pwedeng try ko munang kiskisin ito, baka mamaya wala lang siyang contact. So yan, nakiskis ko na, ganon din sa kabila. So ulitin lang natin sa pagtester. Wala tayong, ayan, wala pa rin tayong nare-reading sa ating tester. So ibig sabihin ay baka may problema ang fuse, thermal fuse nito. So ngayon ay baklasin lang natin. Yan. Sunod natin gawin ay tanggalin lang natin tong tatlong tornilyo sa cover sa pangharap. Sunod naman ay itong knob, hilahin lang natin. Sunod naman ay tanggalin lang natin yung tornilyo sa cover sa motor. Ay ito ay old model na KDK. Sunod natin gawin ay tanggalin lang natin yung tornilyo sa swing arm. Ito ang mga matitibay na electric pan pag mga ganito ang modelo. Old model na KDK. Ngayon ay luwagan lang natin yung tornilyo sa neck. Yan. At pagpagan muna natin. Ngayon ay tatanggalin lang natin yung 4 na tornilyo sa ito, sa motor. Ma'am, nagawa ko na to, ma'am. Ha? Ito rin pala daw mga kabutingting ay nagawa ko na rin. Sabi ng may-ari. At hindi ko na maalala. Siguro ay may katagalan ko na itong nagawa. Putulin lang natin itong cable tie sa kapasitor. At tingnan natin kung may marireading ba tayo dito sa linya ng kapasitor. Yung stand pan mga kabutingting na sumunod doon sa kulay green ay yun ay may fuse pa pero nasunog pa rin ang motor. Kita ba yung, hindi yata kita masilaw kasi mga kabutingting, hindi kita. Kita ba? Ayan, kita naman. So testirin lang natin yung linya sa kapasitor kung itong motor na to ay good pa ba. Ito yung pamamaraan ko na ang malalaman kung ang motor ay okay pa ba. So mayroon tayong nare-reading sa linya ng kapasitor dahil hindi ko sa oil ko naman inilagay yan. So ibig sabihin ay mayroon talaga tayong mare-reading. So ibig sabihin ay buo pa ang motor niyan. Baka ang problema niyan ay thermal fuse. Ngayon naman ay gumamit lang tayo ng flat screw
Pag mga ganitong old model ay mayroon siyang, yan kung nakikita nyo, mayroon kabilaan yan. Ayan yung isa. So gumamit lang kayo ng flat screw dyan. Sunod ay sungkitin nyo. Yan. Sunod ay dahan-dahan natin itong iangat. Pero pag mahirap ay unahin lang natin itong pagtanggal. Tanggalin muna natin yung lock. Yan. Sunod ito. Ito naman ay makinis, pero lihain muna natin bago natin ilabas yung housing. Para kung sakaling okay pa yung bushing ay hindi siya magasgasan. Ito mga kabutingting ay magiging honest lang ako nito. Wala akong pesa nito na bushing. Dahil ang bushing nito ay medyo makapal. At hindi ako dati nagko-convert ako sa mga bagong bushing nito. Yan. So ito ay may fuse pa. Yan kung nakikita nyo. May fuse pa yan pag mga ganyan. So babaklasin lang natin ito at para makita natin kung stock up ba ito. Dahil matigas yung ihi niya. Ito paalala lang, pag mga electric pan na mahirap na siyang ikutin, wag nyo na ipilit. Tanggalin lang natin yung tatlong tornilyo sa gearbox. Sunod ay tatanggalin muna natin ito dahil yung tornilyo dyan, ayan, nasa ilalim na sa kuko ko, hindi mo yan matatanggal hanggat mayroon, hindi mo ito matatanggal. So itong tornilyo nito ay pabaliktad. Ang paluwag nito ay yun yung pasikip, yung pasikip naman ito ay yun yung paluwag. So babaliktarin lang natin. At medyo may katigasan. So mahirap. So gagawin lang natin dyan, kahit wag na natin ipilit yan, dito na lang tayo sa takip ng gear, magbaklas. Yan. So tanggalin lang natin ito. Tawagis ka rin, de. Ngayon naman ay lalagyan muna natin ng langis dahil ito ay nag-stack up. Ha? So ayun, ay ito ay nag-stack up dahil kung nakikita nyo ay kinalawang yung ihi niya. Yan. So try lang natin itong linisan yung bushing dahil gaya nga ng sinabi ko ay wala akong ano nito. Wala akong bushing, excuse me. So lilinisan lang natin. Try natin masilip yung bushing kung mayroon ba siyang gasgas. Ma'am, ngarira ma'am. Ayan, tinawag ko si ma'am mga kabutingting para siya yung sisilip nitong bushing para makita nyo na ito ay okay pa talaga at wala pang gasgas. Kasi kung ako ang magsasabi na walang gasgas, baka hindi kayo maniniwala. Ito ay nag-stack up lang. Nasunog? Talaga ma'am, ipapasilip ko sa may-ari mga kabutingting kung ito ay may makikita ba siyang gasgas or yung groove sa gitna. Ikaw yung magsilip ma'am.
Yan, ikay magsilip ma'am. Ay, ikaw na lang miss. Kung para malinaw-linaw yung mata mo kaysa kay ma'am, gumagamit ng apat na ano. So man Yan o, tingnan mo dyan kung mayroon ba siyang gas-gas na makikita sa loob ng busing. Yan. Makikita mo siya na parang guhit na ano ha? Hindi tinay nagasgas te? Wala. Lakas-lakas mo naman ng kunti para marinig naman nila. Tagalogin mo na nga. Tagalogin mo. Wala. Ayan, wala daw talaga mga kabuting-ting ha. Malinaw lang. Sabi ko nga ay gusto ko lang maging honest sa inyo. So ito ay kinalawang lang at saka nagka-problema yung thermal fuse at sa mga bagong napadpad dito sa aking channel. Thank you. Ako po ay hindi naglalagay ng thermal fuse dahil kung pagbabasihan natin yung ayon ay nasunog at yun ay may thermal fuse pa pero nasunog ang motor. So ayan, bahala na kayo. Ayaw ko makipag-argumento. So ngayon dahil ito ay nag-stack up lang, so lilinisan lang natin tong ehe dahil ayan kinalawang. Kaya nag-stack up. So ang pagliha nito ay gumamit lang tayo ng liha na medyo magaspang yan. Ito ay binigay sa akin ni Sir Alfredo Domingo sa Malabon. Tatlong klase ng liha na binigay sa akin. Kaya ayan, shout out na rin sa iyo Sir Alfredo Domingo at sa kanyang buong pamilya. So lihain lang natin. At yung pagliha nito, nasa inyo kung paano ang pagliha. Pag ganyan ba, ako ay pag ganito. Kasi kung gaganituhin natin ay lalo lang siyang, kung mayroon siyang groove ay lalo lang siyang lalo lang siyang magasgasan or lalalim. So lilihain ko muna. So yan na mga kabuting-ting, bali naliha na natin. Niliha ko dito sa kabila at ganun din dito sa likod. Ayan ay malinis na. Susunod ay dito naman tayo sa problema sa motor dahil ito ay walang power. At ngayon ay putulin lang natin ito. Gaya nga ng sinabi ko, ako po ay hindi naglalagay ng thermal fuse. Putulin lang natin. So ito yung thermal fuse nya. So testerin lang natin kung mayroon pa ba tayong marireading sa thermal fuse. So kahit hindi nyo ito makikita ay magbabasher ito. So maririnig nyo na magbabasher. Pag hindi nagbasher, so ibig sabihin may problema yung thermal fuse. Ayan, kung naririnig nyo ay nagbabasher. So testerin lang natin. Yan, kung nakikita nyo ay wala tayong narinig na basher at saka wala din tayong nare-reading. Yan, so ibig sabihin ay fuse ang problema nito. Ang katwiran ko kasi nito kaya hindi ako naglalagay ng thermal fuse. Pwede naman ako maglagay ng thermal fuse pero ayaw ko lang na maglagay dahil isa sa mga dahilan na nagpabalik-balik. Ang katwiran ko naman din kasi pag nasunog ang motor, sunog talaga yan. Dahil dati nung bago ako natuto nito ay naglalagay talaga ako ng thermal fuse. Pwede naman ako maglagay ng thermal fuse pero ako ay nagpakatotoo lang. Ayaw ko maglagay. Dahil nakakapagod magpabalik-balik, nakakahiya sa may-ari. Dahil ang thermal fuse ngayon ay madali pumutok. Pero mayroon akong nakita na nagdadalawang thermal fuse si Sir Idol Teletecture. Hindi ko pa kasi nasubukan yon, pero yun sa kanya ay dalawang thermal fuse yung nilagay niya sa electric pan ba yun o yan. Nahinang na natin, kwento kasi ng kwento. So yun lang, pwede naman siguro gawin yon pero hindi ko pa kasi yun subok. Kaya ako hindi talaga ako naglalagay ng thermal fuse. Nasa inyo naman kung gagayahin nyo tong ginagawa ko or hindi. Ito naman ay walang pilitan. Basta ako ay nagpakatotoo lang, hindi talaga ako naglalagay ng thermal fuse. So ngayon ay tali lang natin ito sa cable tie. Yan.
So ayan na, at try natin kung mayroon na ba tayong marireading. Pindutin ko lang dito sa number 1. Yan, napindot ko na sa number 1 kung nakikita nyo. Kita ba? Yan. Sunod ay tester lang natin. On lang natin ulit tong ano natin, tester. Yan. Yan, ba't ayaw mag-OL? Sumubra yata ah. Yan, OL. So lagay lang natin itong test probe dito sa magkabilang ano sa power cord sa plug. At wala pa rin tayong nare-reading kung nakikita nyo. Bakit? Ito ba yung cord na yon? So ito nga. So wala din akong nare-reading mga kabuting-ting. Pinindot ko na yung 1 to 3 pero ayaw niyang gumana. Yan mga kabuting-ting, dahil wala tayong nare-reading. So ngayon ay putulin muna natin tong nilagay nating ano, kasi may isa nito mga kabuting-ting na dahilan minsan ayaw umandar dahil sa sobrang tagal ang mga koneksyon nito ay napupudpod dito banda. So tatanggalin lang natin yung mga spaghetti. So ito naman ay wala naman ako nakikitang kumalas sa mga pinaghinangan. Mayroong isa na natanggal. Itong kulay puti. Yan o, ito. So nawala. So baka yan yung dahilan kung bakit wala tayong nare-reading kahit ito ay nakarekta na. Ngayon ay kiskisin lang natin yung dulo, saka natin ipulupot doon sa paghinangan para magkaroon siya ng kontak. Yan dito sa kulay puti. Ito naman ay hindi ka maliligaw nito kasi ang mga hibla nito ay nakabalot sa kulay-kulay. So hindi ka maliligaw nito. Ngayon pulupot lang natin. Ngayon ay hinangin natin pagkatapos natin ipulupot. Yan. Ngayon ay pwede na natin tong testerin ulit. Ayun naman ay naka number 1 pa. So tester natin ulit. Ayun, mayroon na tayong nare-reading. Yan o, kita ba? Masyadong kita. Yan o, mayroon na tayong nare-reading. So ibig sabihin hindi lang sa thermal fuse ang nagka-problema. So ulitin ko na rin ito para total nabuksan ko na. Dito ko na to dito ko na to itatali or ipag sama sa pinaka ano niya. Yan, ngayon balatan lang natin. Yan, sunod pagsama na natin. Ngayon ay yung isang common na isang hibla para sa common ay ikinabit ko lang dito at ayan ay nakarekta na. Ngayon ay hinangin lang natin ulit. Yan, kung mayroon kayong mga ganito basta mga old model sa tingin nyo naman ay hindi pa sunog, kalimitan yan ay yung mga pinaghinangan dito sa sobrang tagal napupudpud siya or ang tawag niyan nagmumolds, kaya siya kusang kumakalas. So ayun lang, ay babaybayin nyo lang. Dito naman ay hindi kayo malilito sa pag baybay, pag kahit magkaputol-putol yan, ayan ay may mga kulay-kulay yan kung saan nyo dapat ikabit or
ipagdugtong-dugtong kung saan nyo ihinang, ayan ay hindi kayo maliligaw dyan dahil ayan ay may kulay. So ngayon ay ibalot natin ulit sa spaghetti tube. Spaghetti ang tawag nila nito or insulator. Ako naman ay nakikigaya lang, ayaw nang pumasok. Yan, susuklob-sukluban ko muna para hindi masyadong humaba video natin. So ayan mga kabutingting, nasukluban ko na lahat ng mga pinagdugtungan niya sa wirings or sa mga hibla. So ngayon ay tatali lang natin ito. So ito mga kabutingting, pag nagtali ka nito, kailangan silipin mo ito na hindi, at dapat hindi ka magkamali nito sa pag pag siksik sa cable tie, kasi minsan pag mayroon siyang mga nakausli na mga wire, pag napuputol mo yan, medyo mahirapan ka na magdukot niyan dahil sa ilalim. So kailangan ay anuhin mo muna siya, silipin kung wala bang mapapatid pag ka sa cable tie pag nagtali. So ayan, sunod ay assemble na natin, at bago natin to i-assemble ay lalagyan muna natin ng langis yung foam nya. Ito ay kukunti lang ang foam nito, hindi katulad sa ibang electric pan na yung foam nya ay halos makapal. Ito kukunti lang, pero may mga Panasonic or KDK na makapal yung foam nya sa lagayan ng langis. So yung kabila ay lalagyan din natin. Yan. Sunod naman ay lalagyan din natin ng langis yung shafting nya or yung ehe. Sunod ay assemble na natin siyempre. Medyo masilan ito pag mga ganito mga kabutingting. Meron naman akong martilyo pero hindi ko na kinuha. Ngayon ay tornilyo na natin ito. Sunod, balik na natin ito. Stopper. Ngayon ay tignan lang natin kung mayroon ba siyang ground. Baka mamaya ay may ground siya. So nakapindot naman yun sa number 1. Ako pagka ako ng ground ay gaganito ko lang. Yan. Tapos ikis-kis ko yung isang linya sa test probe dito sa ayan, wala tayong nare-reading or walang nagbabaser. So ibig sabihin ay hindi siya grounded. So ngayon try na natin. Wag na muna natin lagyan ng screen. Saksak ko lang dito yung power cord at aandar yan dahil naka number 1 naman. So ayan ay umiikot na at pwede mo siyang hawakan dahil wala naman siyang ground. So ayan ay napakabilis. Ito pala ay naka number 2. So ayan ay okay na yan. So assemble na natin lahat. Ito ay mahalaga ito ibalik dahil ayan ay para sa iwas dumi. Yan. Balik natin ito kabila. Itong pinion mga kabutingting, nung bumili ako sa Raon, nagtanong talaga ako nito kung mayroon pa ba nitong available. Ang sabi sa akin doon sa binilhan ko ay wala na dahil phase out na. Ewan ko lang kung totoo, kasi ito naman ay pwedeng totoo dahil wala na kasi tayong, bibihira na lang makakita ng ganito na modelo ngayon. Pero yung iba kasi hindi nila tinatapon, katulad nito
Hindi pa nila tinapon. Pero sabi ng may-ari, ito daw ay nagawa ko na. Pwede nga rin nagawa ko na dahil yung cable tie nga na nilagay, pwedeng akin yun. Tsaka ako lang naman yata ang gumagawa rin dito. Kaya pwedeng nagawa ko na nga ito. At hindi ko na rin minsan maalala dahil sa sobrang tagal na rin na nagawa ko. Putulin na natin. Sunod, ito pwede naman tong hindi ibalik. Pwede ring ibalik. Ito ay balancer kung hindi ako nagkakamali. Tornilyo lang natin. Hirap pagka walang taga-video mga kabutingting. Minsan nakakalimutan kung pag naipopost ko, minsan nakakalimutan kong i-play. Sunod ay higpitan na natin tong tornilyo sa neck. Balik lang natin tong tornilyo para sa swing arm. Yan mga kabutingting, mayroon pala akong nakalimutan. Yung dalawang tornilyo sa gear, sa housing ng gearbox dito. Hindi ko pala naikabit. Kabit ko lang at pinakita ko lang sa inyo. Mga kabutingting ay nalinis ko na yung screen. So balik na natin tong mga cover nya. At mayroon akong hindi na ipakita, ito yung paglagay ng balancer, yung pagtornilyo. Sunod ay lagay na natin yung takip. Tornilyo lang natin. Balik lang natin yung knob. So ngayon ay saksak lang natin yung power cord. Yan, saksak lang natin. Sunod, pindutin lang natin sa number 1 at tignan nyo kung iikot ba kaagad. Yan, kung nakikita nyo ay ikot siya kaagad. At ito ay number 1 pa lang. At yan ay napakabilis. At meron akong napansin kaagad. Ito ay hindi pantay ang pag-swing nya. Mas malaki ang doon sa left side. At dito naman sa right side ay napaka-iksi ng swing nya. So ang gagawin nyo lang dyan, taas nyo lang ito. Tapos igaganyan nyo ng konti. So pwede na yan. Tignan natin kung pantay ba yung pag-swing nya. Yan, tingnan nyo. So ayan ay pwede na, pantay na siya. Number 2 lang natin. At number 3. Yan. Naririnig nyo ay napakabilis. At pwede natin tong i-steady at pakinggan nyo yung motor. Yan. Maririnig nyo kung bushing ang problema ay iba ang tunog niyan, parang humuhuni siya na parang nagkakayod ng bakal pagka may problema yung bushing. So ayan, ito ay okay na at tawagin natin yung may-ari. Ma'am! Oh! At actually mga kabutingting ay mayroon pang isa. Ayan. Nico naman ang tatak niyan. Yan ay 18 inches yung LC. Pero ayan ay hindi ko na ipapakita para hindi na masyadong humaba ang ano niyan. Ayan Yes, naman. good boy, Ting. Ayan naman daw mga kabutingting ay napakabagal daw ang ikot. Oh, banha, Ting. Banha. Sabaan tayo ma'am. So siguro ay continue ko na lang mamaya at ikukwento kung anong nagiging problema dyan sa isa para hindi na masyadong humaba yung video natin. Patay ito kung atsal, Ting. Itapat natin ito kay ma'am. Ayan. Yes, as usual, Ting. Yan ay number 3. Lagay natin sa number 1. Oh, okay na, Ting. Ayan ay number 1. Pero yan mga kabutingting, kung may problema lang ang bushing niyan, hindi ko nagagawin yan. Hindi ko ipapahamak yung sarili ko sa 180 lang. Yan. Yan na talaga, kaya nga pinasilip ko kanina sa apo nyo po ma'am, kanina.
sa apo niya na babae na kasi medyo malinaw-linaw ang mata si ma'am kasi nakaapat na mata na oh. May apat na may reading glass na ba? Sige. Parehas na kami. Kahit ako nga bata pa may reading glass na rin. Hindi nyo lang nakikita. Sige. So ito ay okay na mga kabutingting. So ayan mga kabutingting, ayan ay tapos na. Ang naging problema nga niyan ay itong kapasitor lang yan, tuyo ip. At marami naman akong kapasitor dahil nga ay mayroong nagbigay ng biyaya. So try na natin. Ayan ay naka number 1. Ayan. Ayan, naka number 1 yan. So ayan kung nakikita nyo ay under na siya kaagad. Yes. At yan naman si Ma'am Mili Gloria ay malaki naman ang tiwala nila sa akin dahil lahat naman ng ginawa ko dito ay talagang napapakinabangan nila. Yes. Kahit That's washing nila, dryer nila, ako po ang gumagawa. So ayan ay okay na. Okay na. Solved na ma'am. Solve na. So baka mayroon kang gustong sabihin ma'am. Salamat kayo, Ting Ting. Next time again. Yan, Ako ba, magkajud ang butang. Nari ka dyan magbalik, Ting. Tinood yun ma'am. So siguro mga kabutingting ay dito ko na tapusin ang video natin. Bye! At kung nagustuhan mo itong video na ito at kung mayroon kang natutunan dito, pwede bang hilingin ko yung pag-like at paki-share na rin kung maaari. At Subscribe, Ting Ting Buting Ting. higit sa lahat, kung bago ka ditong napadpad sa aking munting channel ay pwede bang hilingin ko yung pag-subscribe mo at pindutin mo na rin yung bell notification dyan para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iiwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting.